Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara Soy Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga Kimpaw ay patungkol nga po dito sa love quarrel di umano nila Kim and Paolo. Ayan, bakit naman kaya magkakaroon na ng love quarrel sina Kim and Paolo? Alamin nga natin yan. Pero syempre, bago pong lahat sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po muna tayo na ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated kayo sa mga susunod natin chika. Maraming salamat! And ngayon naman, dumako na po tayo ngayon at simulan ang pagbabasa ng comment mula sa atin pong subscriber na napili natin ngayong gabing ito bilang pasasalamat sa walang sawang pagsupport at pagtutok sa ating mga balita. So, ang comment na to ay nagmula po kay Miss Norma Dayag. Magandang gabi sa'yo. Sabi niya rito, Gandara, eto ba? Happened last birthday ni Kimi? Well, we are happy for them both. Gandara, in spite of all odds and difficulties, we are not affected. Yes, Gandara, this is similar to Sarah G and Mateo G, where they had a live-in situation because the mother of the Sarah G is against to Mateo G, but they are married abroad. So maybe that will be same to KP. Only our most awaited wedding for them might be in here or in other countries. Gandara, ba't ganun yung alibay? Ang mga ads nila parating pina-flash sa alibay ay movie ni Don Bell. Although I like them both, nakakainis at nakakaanoy. Kumita naman pati yung Blood versus Duty, bakit ba ina-advertise pa? At yung si Gabo, but most of all, pinapabalik-balik yung tayo na kaya. Nakakainis, Gandara. Maski gusto ko sila Don Bell, pero parang ina-advertise pa nila sa alibay. Basta kami solid KP, hindi na magbabago. God bless us all, especially to KP and you, Gandara and family. So ito na nga ang mga dahilan na naiisip po ng ilang Kim Paulandias kung bakit nilipat ang time slot ng The Alibay kasi walang kita dahil konti po ang sponsors di umano. Ayan, di ako naniniwala dyan. Ayaw kong paniwalaan yan kasi kita ko naman kung gaano karami ang mga viewers ng Alibay sa I1, number 1, sa social media, mga kakimpaw, million views. So, hindi ako naniniwala doon. Pero, kayo, ayan, patuloy kayo nagko-comment na bakit ganyan. And kung paulit-ulit, nakakairita nga dahil it's supposed to be Kimpaw's time slot. Pero bakit iba ang pinopromote? Parang may kahati pa ang Kimpaw sa time slot. Nakakaloka, di ba mga kakimpaw? Anyway, about naman doon sa, paano nyo nasabing parehas kay Mateo and Sarah, yung Kimpaw? Yung secret married. Kasi di ba parang secret po and private talaga yung kanilang kasal, as in tinago talaga, wala akong nakakaalam. As in, super simple lang. Tapos boom, kasal na pala. Ganun yung nangyari sa kanila, di ba? Pero wala naman pong hindrance sa Kimpaw para maging ganun yung istorya. I mean, boto naman ang lahat sa kanila. Pati po parents. Si Paula may pictures with with Kimchi's parents. And, well, wala tayong balita sa pamilya ni Paolo. But, wala naman siguro silang ikahihindi kay Chinita Princess. And hindi naman nila ginagatasan si Paolo para mag-no sa kasal. Ay, sa kasal. Ay, kasal talaga. The relationship. Yung kay Sarah G kasi, diba, sabi, ginagatasan po nila si Sarah. Kaya hindi pa pwedeng mag-asawa. Ngayon, eto na mga kakimpaw, si Kim and Paolo, wala namang ganong eksena sa buhay nila. Kaya, malabo naman. But anyway, kung secret married, hindi maganda. Sila na talaga mga kakimpaw at wala nang
pahiwalay sa kanila kasi yan naman ang gusto rin naman natin mangyari. Kapag tataka lang na kailan nangyari yun? Dahil super busy naman sila po. Ang matagal lang naman po na nawala sila ay yung sa France. May ginawa pa doon si Chinita Princess, nag-aral siya, 'di ba? In 3 weeks. So, hindi naman yun madadaya, mga kakimpaw. Basta lalabas din po ang katotohanan, mga kakimpaw. Ayan, church wedding na lang po ang inaantay ko kina Kim and Paolo. Samantala, next topic naman tayo ngayon, mga kakimpaw. And eto nga po ipatungkol dito sa nakakatuwang papuri kay Chinita Princess, mga kakimpaw, na nakita ko sa ex. Kaya naman ibabahagi ko din sa inyo. So mula ito kay Shay. Nakakatuwa lang yung post niya. Sabi niya rito, grabe si Kim Chiu, no? Multilingual na. Multi-talented pa. Like, what do you mean? She can speak 5 languages and play different musical instruments. Wow. Grabe yung papuri kay Chinita Princess. And grabe naman talaga si Kim, no? Super talaga, mga kakimpaw, sa talent. Pumasok siya sa PBB nang wala po siyang katalent-talent, sabi niya, mga kakimpaw. Pero ultimo pagkanta, hindi siya believe. Pero tingnan niyo naman, nagkaroon na po ng mga hit albums at magkakaroon pa ulit ng albums. And totoo, di ba, multilingual na po si Chinita Princess. Mag-aaral pa po siya ngayon ng Korean para sa kanilang movie ni Paolo Avellino. Sabi pa dito, nakaka-amaze talaga kung gaano siya ka-versatile. Hindi lang siya magaling umarte at mag-host, pero kitang-kita rin yung dedication niya sa pag-aaral ng iba't ibang skills. Ang hirap kaya matuto ng maraming languages, tapos marunong pa sa instruments. That takes years of effort. Parang every time may nadidiscover akong bagong talent niya. May bago na naman siyang achievement na ina-unlock. She is someone who keeps proving na walang limit ang kayang ma-achieve ng isang tao. Masipag at willing matuto. Love you, Mom, at Prinsesa Chinita. O, diba? Yan yung sinasabi nilang bobita, mga kakimpaw. Ay, nako. Ang laking sampal to para sa kanila, mga kakipi, diba? And natutuwa lang ako makabasa ng ganito, lalo na kapag kagaling sa mga casual viewers, casual netizens. Ito mukhang fan din po siya ni Chinita Princess, pero sobrang nakaka-amaze talaga si Kim Chiu. Dami rin talagang mga talents ni Kim na bukod sa ine-enhance, mga kakimpaw, ay dinidiscover pa ni Chinita Princess. 'Di ba? And enjoy niya yung buhay niya. Kaya kahit anong dakdak ng mga bashers, walang epekto yan kay Kimi. Kasi si Kim, wala. Ine-enjoy niya lang po ang buhay niya, mga kakimpaw. Live your life to the fullest. Di pa nga, mga kakipi. Kasi di po natin alam ang bukas. Kaya dapat magsaya lang po tayo, mga kakimpaw. Maigi na po yung sinulit po natin ang ating buhay dito sa lupa. Kaysa naman ubusin yung energy niya sa katoksikan, di ba, mga kakimpaw? So si Kim, living to the fullest. Talagang ine-explore lahat sa pag-arte, sa pag-aartista, and business, mga kakimpaw. Diba? Grabe si Chinita Princess. Anyway, dumako naman po tayo ngayon dito sa update nga ni Kim Chiu kahapon. Eto, mga kakimpaw, so, solo nga lang po siya dito, mga kakipi, kaya naman yung iba, meron na pong nabubuong kwento sa kanilang mga utak. Kaya ang sosolo si Kimi dahil gusto niya magpakalayo-layo muna. Tandaan nyo ba yung mga chika kay Paolo Avellino and all? Merong sa trabaho, merong gamer, may etc. Ganyan, lahat na ini-issue. So, malamang daw, hindi kinakaya ni Kim ang mga issues na yan.
kay Paula Avellino. Mga chismis, mga kakimpaw. Di ba dami nagsusumbong kay Chinita Princess? So baka daw nakarating na kay Kim, kaya solo mode muna si Chinita Princess ngayon at gusto magpakalayo-layo. Grabe naman kayo. Halata namang happy si Chinita Princess dito at wala naman pong problema, mga kakimpaw. Ay, kung ako may problema, hindi ko na magawang mag-video ng ganyan, mga kakipi. And bakit baga parang gustong-gusto nyo pa na may problema si Kim and Paolo? Bakit parang gustong-gusto nyo pa na may love quarrel sila Kim and Paolo? Talagang pinupush nyo pa talagang tunay. Hindi ba pwedeng may importanteng lakad si Chinita Princess? Hindi ba pwedeng nasa tabi niya lang si Paula Avellino, hindi lang kita? Hindi niya lang pinakita, mga kakimpaw, dahil sila nga ay low-key, dahil sila nga po ay private, mga kakimpaw. Di ba pwede yung gano'n? Mas nagustuhan ko pa yung POV na ito po ay trip to Taiwan ni Chinita Princess. Kaysa naman sa ganito, nagpakalayo-layo si Chinita Princess at nagsolo ng flight. Meron pa, mga kakimpaw, na pumunta na ng South Korea si Kimi. O, di ba nakakaloka, mga kakimpaw? Ay nako, sakit sa ulo, mga kakipi. Anyway, mas gusto ko pa nga kung nasa South Korea na si Chinita Princess. At least yun ay para po sa kanilang show, para po sa kanilang project ni Paula Avellino. Kaysa naman sa love quarrel chika na yan, mga kakimpaw. Walang ganon, okay? Nasa utak nyo lamang po yan, mga kakipi. Pero wala talagang ganon. So, kayo guys, anong tingin niyo po dito, mga kakimpaw? Comment lang po dyan sa baba. Hanggang dito lang po muna ang aking update. Kita-kisa lang po muli sa mga susunod natin, chika. Maraming salamat.